Hey guys, welcome to my channel. So finally, pwede na kayong bumili. Pwede na. Pwede nang bumili ng 5.56 rifle. Kaso isa lang. Bakit isa lang? Hindi ko rin alam. PNP lang makakasagot yan. Definitely, wala sa batas yan. Naisip lang nila na, oy, gawin natin isa lang. Anyway, kasama yun sa pag-uusapan natin bukas with Philippine Ricochet Line and Doc Lawrence Asierto. Okay? So, merong mga 4 or 5 points yata kami nakita na questionable dyan sa memo ng PNP. Anyway, doon natin pag-usapan. Pero, kung excited na kayong bumili ng AR-15 rifle for the first time, no? Siyempre, ang limit sa inyo, 7.62. Ano ko, 7.62 ba yan? 7.62 by 39. Parang 7.62 by 51 yata ang limit. I don't know. Bakit nagli-limit na hanggang 7.62? Eh kasi may 7.62 by 54R. Mosin na ganito yun. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun. Kasi yung caliber talagang pinupuntirya nila. Anyway, so excited ka na bumili ng AR-15 rifle. Ang maipapayo ko lang bilang isang gun enthusiast, gun collector, huwag kang bibili ng AR-15 kung ang lower niya ay polymer. Diretsahan na, yun. Huwag kang bibili ng ano. Saan ba yun? Okay, so ito yung una at huli kong AR-15 polymer lower. So doon sa nagtatanong, AR-22 to, no? 22 yung upper, yung lower is multi-caliber. Ano ibig sabihin? Pag tinanggal ko yung upper, palitan ko ng upper na 5.56, gagana pa rin to. Okay, multi-caliber to eh. Anyway, so ito siya. Dahil yung AR-22, hindi na kailangan ng buffer tube talaga. Tsaka buffer, no? Hindi kailangan. So, dito ko na lang siya nilagay. Okay? So, pang practice, pang plinking, tatanggalin ko nga para ma-appreciate nyo talaga. Anyway, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. And, siyempre, pag nakabantay si Papa YouTube, hindi natin pwede ipakita yung pagbabaklas, no? Ayaw na niya makakita. Pero ito yan, guys, no? So, ito yung buffer tube. Yan, ito yung buffer tube. So, dito nagkakaproblema ang lower. Okay, didiretsuhin ko na kayo. Kasi may flex ang lower. Ano ibig sabihin? High impact, movement, heat, halo-halo na, nagbabibrate yan. No? So, dati nagtataka ako, ba't ako nagja-jump pag ginagamit ko itong polymer lower? So, dito, minsan sumasabit yung buffer ko. So, ibig sabihin, gumagalaw pala yung part dito. Sumasabit, may tinatamaan. No? Sabi ko, hindi pwede. It's not gonna work. Hindi pala siya reliable. Pag ginamit ko siya sa 556223 na upper. Okay, kasi pwede pala mag-jump. Kaya sabi ko, nakakatakot gamitin to sa 556223, sa 22 ko na lang gagamitin. Kaya sa AR-22 ko na lang siya kinabit. By the way, ano to? Omni. ATI Omni. Yan. Pero may mga iba rin polymer lowers like Plum Crazy. Kaya hindi ko alam yung Taurus T4 kasi chinek ko online, Taurus T4 polymer lower daw. So let me know kung polymer nga yun nandiyan sa Pilipinas, no? So kahit sa tingin nyo yan ang pinakamurang AR, kung later on in the future makakaproblema naman kayo, why? Bakit mo bibilin yan, di ba? Kung hindi naman siya polymer lower, then so be it, buy it. Kung nakabili ka na ng Taurus T4, sabi unahan ko na, yung Taurus T4 ko reliable naman dahil, nakabili ka na pala anong gagawin mo? 'Di ba? Nakabili ka na pala 'Di ba? Ingatan mo na lang 'yan. Kaso nga, sinabi ko sa inyo, pag nasira 'yan, nabasagan ka dito, tatapon mo na 'yan. Hindi yan nire-repair. No? Hindi yan pwedeng lagyan ng mighty band o epoxy, hindi. Kasi mamimisaligned ka na may movement ka na dyan And ang nakakatakot pag nasira yan during a gunfight. So, para saan ba ang baril, di ba? To save lives. Paano pag nasira yan during the act of saving lives? Yari ka. Kaya mas maganda, big no. Kaya nagtataka ako, nagre-research ako, bakit
hindi popular ang Taurus T4 sa US market. Eh matagal na ako nagmo-monitor ng ano no, mga baril. Gun collector ako eh. Gun collector, ito nga eh. Pakita ko lang no. So last time ito yung pinakita ko no na LPVO, may nagre-request dito si Carlo, yung kaibigan natin na taga dito rin, kapitbahay din namin. Hindi naman kapitbahay, ka-church. Na naka-LPVO daw ako, kumusta? Okay naman siya, pero sabi ko gagawa ko na lang siya ng separate video. Hinihintay ko lang yung ano ko, CR2032 mag na battery. Kasi dito yung lalagay para illuminated reticle, papakita ko sa inyo. Anyway, tapos eto naman yung pinakauna kong AR na binuo. It was what? 10 or 12 years ago, binuo ko to. Ibang-iba na to. Dati iba yung handguard nito, mas mataba na mas mabigat. Ito ang nipis na. Tapos tingnan nyo, nipis oh. Pwede ako mag-C-clamp. Pagkahahawa ko ng ganyan, pwede ka maka-C-clamp ng ganyan. Yan, tapos ang lambot ng ano, rail covers ko dyan. Yan, gusto ko to. Tapos eto, para maging reliable guys, yung gas tube nito, winelding ko. Wala na, para sa akin, wala nang palitan, hindi ko na yan papalitan. Gas block nito, winelding ko. And a few of my range strip, tinesting ko, gumagana naman. And I like it. Mas gusto ko pa yung naka-welding eh. Bakit? Siyempre, less chances of malfunction. Yun nga lang, hindi mo na siya babaguhin. Wala na lang planong baguhin dito. Ito na siya. Anyway, tapos yung last time na nilagyan ko ng ano no, WML, weapon mounted light. Ito na yung ano ko, parang ito na yung battle rifle ko eh, no. Kita nyo yung front handguard nito, no, mataba pa, yun manipis na. Discontinued na yung handguard nito from Anderson yata, hindi na sila gumagawa, kaya okay lang. Yung muzzle niya, kita nyo, may thread yan na nakatago. Kaya pwedeng naka-insert pa rin yung muzzle, tapos sasalpakan mo siya ng kung ano. Anyway, so sabi ko nga, sa mundo ng AR-15, yung pagbubuo ko ng AR-15, paggamit, I quickly realized na ba't ka magtsatsaga sa polymer lower? Kasi may chances na talaga siyang masira, mabasag. Hindi lang yung mabagsak eh, yung pressure mismo ng mechanism ng parts, like yung buffer, sa loob ng buffer tube, atras abante yan, pag nag-flex lang ng kahit konti dito sa part na to, basag tong part na to. At kaya to, nahihiwalay ito pagka mag-search lang kayo sa internet, makabasag na polymer lowers. Usually dito ang sira, damage. Kung nasan yung buffer tube tsaka yung buffer. Dito ang basag. Tapos yung isa ko namang AR9 yun, 9mm, FM9, i-research nyo na lang, no? Polymer lower, ang gusto ko doon, pwede kang mag-insert ng Glock magazine dito sa grip. Gusto ko yun. Ang problema, nabasag naman dito sa part ng bolt catch. So yung bolt catch, yan naman yung sumasalo sa BCG na nag-aatras abante. Imagine mo yung puwersa nun, pumutok ang barel, bang! Yung BCG na aatras na sasaluhin nito. So dito siya nabasag yan dito, oh. Nabasag. Kaya kinontak ko yung FM9, no? Sabi sa akin, "Oy, padala, ship it to us, kaya libre." Titignan namin. So nung pinadala ko sa kanila, nag-message sa akin, wala daw silang stock, no? Papalitan na lang namin ng regular na polymer na lower. Sabi ko, sige, palitan niya. Ayaw ko nga sana ng polymer, ng regular kaso, para sa akin, they don't stand by their product. Kung talagang sa tingin nila, bihira yun, sana pinalitan nila ng same na polymer lower. Hindi, pinalitan nila aluminum na lower. Sabi ko, sige, basta mapalitan nyo na lang. Okay? So, yung advice ko, no? Considering na napakamahal ng baril sa Pilipinas, yung Taurus T4, hindi ko yan sinisiraan, pero kung talagang polymer lower yan, now I understand ba't hindi yan binibenta sa US. It's a no-no for AR-15 owners na gumamit ka ng polymer lower. So ano pa yung concern dati nung bago pa lang ako sa
AR-15 rifle, sabi ko, ano ang problema sa sa polymer lower? Lahat naman ng action nandito. Nasa upper naman. Andito yung firing, andito yung heat, andito yung movement. Andito yung heat, firing, lahat, yung pressure nandyan. No, wala nga naman. Ang problema kasi yung dito, yung sa buffer tube. Buffer at saka yung buffer tube. Ito, yung parting to, ito ang weak point niyan. Sabi ko sa inyo, gumewang lang to ng konti, tapos yung buffer sa loob nag-aatras abante, babasagin niya yan, itong part na to. Okay? So, dun sa nagsasabi nga na Taurus T4 owner na polymer yung lower, hindi pa ako sigurado, no? Chinek ko lang online, polymer sila. Pero, it's up to you, nakabili na kayo, alagaan nyo na lang, di ba? Alagaan nyo, wala tayong magagawa, nabili nyo na Para sa akin, dun sa mga ina-advise ko, dun sa mga first time owners, excited na, oy, pwede na tayo bumili. Diba? Sabi nga, buy once, cry once. No? At least yung susunod naman na kahit hindi ganoon ka mura, at least naman wag lang polymer. Kasi iba talaga iba. Maski yung tunog ng plastic yan. Doon pa pala, sasagutin ko na. Baka sabihin nyo, ba't yung mga pistols ko naman, Taurus G3, yung Glock, polymer naman yun, hindi naman. Iba kasi ang mechanism ng pistol. Wala silang bit buffer at buffer tube na nag-aastras abante na katulad nito. Ito nga ang weak point Yung sa pistol kasi, lahat talaga ng actions nasa taas. Walang connection dito sa likod. At wala silang bolt catch na nandito. Iba. Hindi, apples and oranges, hindi nyo pwede ikumpara yung pistols na mga polymers. Proven talaga yon. Pero ikukumpara mo yung polymer na pistol sa polymer na rifle, magkaibang-kaiba talaga. Okay? So, yan, paalala lang. Alam ko, it's your hard-earned money. Buy once, cry once. Huwag ka naman bumili ng napakamahal. May nag-comment na kababayan natin, no? Yung iba daw kasing yung ibang rifle daw kasing halaga na second hand na Fortuner. So, wag naman ganun. Don't put all your eggs in one basket. At the end of the day, AR-15 rifle pa rin yan, puputok pa rin yan ng 5.56 at 223. Same lethality, same function, same controls, no? Ang pinag-uusapan natin dito, yung quality ng lower. Magtitiwala kayo sa ganyang tunog? Diba? Anyway, share ko lang experience ko sa inyo. Do your own research. I-type nyo sa internet. Polymer lower, broken. Dami makitang pictures. Anyway, so hopefully nag-enjoy kayo sa video na to, no? Bali, ito yung AR-22 ko. Sa 22 rounds naman, wala siyang problema kasi mahina to. Tapos hindi na gumagamit ng buffer to. Kasi may sarili, pakita ko pala. May sarili na siyang recoil system ang BCG ng 22. Yan, nag-aatras abante na siya dyan. So, wala siyang pakialam doon sa likod. Wala na itong pakialam sa likod. Kaya, okay lang siya pang 22. Ng problema. Ay, hindi pala pwede ipakita. Anyway, sandali. Pasok ko lang. Hindi natin pwede ipakita, no? Kasi sa YouTube, masyado ng anti-gun and parang to the point na retarded na yung mga policies niya. Kailangan ko puwersa. Sandali. Mamaya ko na yan. Off-cam ko na yan. Ayaw kasi ni YouTube na nagpapakita na nagbabaklas ka. So, yun. So, usapang AR-15. Buy once, cry once. Dahil isang beses lang kayo bibili, sabihin nyo naman, hindi, pwede daw bumili dalawa, basta gagawa ka na ng letter. Talaga, gawa ka ng love letter. Gawa ka ng love letter kay Chief PNP sa FEO. O, kung hindi ka nila kilala, sa tingin mo, i-approve ka nila. Di ba? Paasa. 2024. So, hopefully, may nakuha kayo dito sa video na to. And, abangan nyo yung live stream natin bukas. Dami natin pag-uusapan, lalong-lalo na dyan sa memo ng PNP. Nako, ayoko lang magbigay ng ayoko ma-preempt yung usapan, pero kita tayo bukas. Bye.